Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. So naunsan na si Inday Sharon, day. Si Inday Sharon, day ba? Grabe, no? Gamit na gamit nila si Bibi Sara, no? Sabi ng ilang netizen, si Sharon ba, naging senior citizen, laos, user na. Bakit? Mas lalong pinag-usapan si Sharon ngayon kasi biniran niya. Pinagsalitaan niya ng hindi maganda ang ating vice presidente. Anong hindi maganda, kabibig? Yung parang naglo-lockdown ka, yung parang ina-underestimate mo, minamaliit mo si VP Sara, na parang sobrang proud siya sa kanyang asawa na si Kiko Pangilinan na ilang milyones lang ang nakuhang boto kumpara kay VP Sara na 32 million ang bumoto sa kanya. 'Di ba? Wrong choice daw. Si VP Sara, bakit naging wrong choice? Maling choice ni Bibi. Bakit si VP Sara ba lumuhod sa harapan ni BBM? Maawa ka sa akin, kunin mo akong VP. Hindi naman na. Yung sinabi ni VP Sara, nagpasurvey pa daw ito sina Amy Marcos, sina Sandro Marcos, sina BBM, kung malakas ba si VP Sara or hindi. Ngayon, pilit nilang binabaon ang totoong istorya at pinipilit na si BBM. Si BBM. Si BBM ang superior, hindi lumapit si BBM kay BP Sara, si BP Sara ang lumuhod kay BBM, nagmamakaawa kay BBM, nakunin mo ako BBM. Kasi wrong choice daw ni BBM. Uy, grabe ka naman, Sharon. Tapos sabi pa, previous ng 2025 ba, may video si Sharon sabing, di ba, nasisisi na kayo na hindi si Kiko ang binoto nyo bilang Vice President. Wow! Coming from you, Sharon, of course. Kasi asawa mo si Kiko. Pero tingnan mo ang trust rating ni Bibi Sara, day. Nagsisisi ba ang sabi ng Pilipino, binoto siyang Vice Presidente? Baka kayo lang. Baka sa mga isipan nyo lang, nagsisisi kayo. Kasi hindi nyo binoto si BP Sara. Kalerkin, Ate Shawi, eto kabibig baka sabihin yung gawa ko lang. Si Sharon ang nagsabing, nagsisisi na ba kayo na hindi nyo binoto si Kiko Pangilinan? Bakit? Anong meron kay Kiko para magsisisi kami? Wala naman na. Ito kabibig, Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Feel ko dahil sa mga kakamping lang bibenta yung mga statement mo dahil Sharon. Sa kakamping lang talaga, Kayo pong mga magulang, Bakit? masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Hala ka. Again? Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Ay, lyric naman ng Sharon. Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Hala, bakit masakit, Day? Hindi naman masakit, Day. Bakit? Kasi si BP Sara mataas ang trust rating. Ito sabi ni Sharon kagabi, Sir, I only have one Vice President. Wala kami pakialam dyan. Senator Kiko Pangilinan, pero talo. Meron ka nga Vice President, pero talo. My day tonight. Mali your choice, no? Wow, mali your choice. Tingnan natin nga ito, 2028 top senatorial candidates. Tapos na naman si Kiko, no? Ito kabibig, Ito. Nasaan ba yung mga video ni Bibi Sara? May video ako ni Bibi Sara noong panahon ni Nasaan ba yun? Hanapin natin kabibig, ha? Nasaan ba yun? Wait mo na kabibig. Remember this one. Remember itong sino ba yung anak ni sino ba yung anak ni Sharon na ayaw niya na may pangalang Marcos na makakaupo bilang presidente. Ngayon, kainsuka na naman ang mag-asawa. Alerke. Yun. Ito ha, panoorin nyo ang bidyong ito. Ito yung ebidensya na yung mag-asawa na yan at pamilyang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, hindi talaga gusto si Marcos. Sumasakay lang yan sa kasikatan ni Marcos ito. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. And I think it's that simple.
I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. And I think it's that simple. I am Yun, kabibig. The one and only Ito. Inday Ito ha. The one and The only. one and only Inday Sara. I just congratulated her. Because napakaganda ng Davao from the moment I arrived. Last Kung malinis na ito noon, maganda na maganda. We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s. We have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Thank you very much for supporting Davao City, and thank you for making everyone happy. Pinaka-plastic. Ito ang simen. Pinaka-plastic sa tanan. Yung hukay talent. Laos na kasi kaya trying to be relevant against si Sharon Cuneta, Kiko Matching, sana all, Mr. Wow. Kaya pala nung nag-guest siya sa Okika Ferico, ang name niya, Reyna Plastica. Pag si Sharon kasama, si Kiko nakasimangot. Pag si Risa kasama, si Kiko nakangiti. Friendship kasi sila. Balutin mo ako, Sharon, Orokan. Halak ka, paano na to? Bituing balingbing, nagkatotoo na, bituin na walang ning-ning. Artista megastar ng Orokan. Asan yung Sharon na kinakalakihan kong hinahangaan, minahal ng lahat? Noon, nakakabwisit na pakinggan yung boses mo dahil tumanda ka na, pa-cute ka pa rin. Dead ma lang idol pero ngayon, kaplastikan to the max level. Kining si Sharon, feeling sab niya makadaog si BBM o si Kiko ang katanding o plok John. Sabi ni Lea May Balor-Swedler. Artista ngangi, maging sinuka ka man. Halik ng hudas. Grabe yung komento ng mga netizen. Parang binash ng totally super bashing ang natanggap ni Sharon Cuneta. Kasi sino ba namang hindi mababash, di ba? Sabi ni Lorraine Badin, sabi ni Sharon Cubeta, mali daw choice ni Bangag for VP. Dapat daw yung asawa niyang unggoy. Sabi ni Lorraine Badin ha, I agree. Bagay na bagay si Bangag kay Kiko Matching. Sana sila na lang para hindi naging presidente si Chupa Chups. Because there was no way mananalo si BBM na natatalo na si VP race without riding on the cocktails of Inday. Not a chance in Adam. What more, Kiko, is 9M lang bumoto compared to Inday na tumatagingking record-breaking historical 34 million. Try to imagine, 9 million versus 34 million. Medyo malayo, no? Pero at least si Gabi, tama ang desisyong Omeksierda ng maaga sa ubod na plastic at ubod na baduy na si Sharon Cubeta. Buti nga everyday gumigising si Kiko at Shawi sa pagmumukha ng isa't-isa't plastic at mga user na kain sukang mga walang prinsipyo at ganid sa pera at kapangyarihan. Super bagay. Ano kayo masasabi ni Risa, nila Lele de Lima, na itong kasama nilang si Kiko ba ay maka-BBM na. Itong mga taong ito na never again ang sinasabi, pero ngayon, why not? Diba? Nakakatawa naman itong mga taong ito, mga kabebe. Diba? If you still remember, ito yun. If you still remember yung mga statement ni Kiko na super duper against sa mga Marcos, ito, i-share ko sa inyo. Ayan, noon. Marcos Boreal, malilibing siya pero hindi ibig sabihin na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil habang may mga tao na nindigan laban sa naging pag-abuso ng diktatura, itutulak na natin na ang mga labi niya ay dapat ilipat. Di ba ha? Kay Kiko yan. So noong 2024, friendship na sila. Dapat ibalik ng pamilyang Marcos ang mga ninakaw sa bansa. Dapat itigil ng mga Marcos ang paggamit sa nakaw ng yamang ito para magsinungaling at ibahin ang kasaysayan. Kapag nangyari na mga ito, saka lang natin pwedeng pag-usapan at isang alang ang mag-move on. Ito yung statement ni Kiko noong August 22, 2018. Pag 2024, friendship na sila. Diba? Diba? Kiss and tell. Hala ka. Ano nangyari? Biglang nag-twist ang story. Ano kaya ang reaction ng mga kakamping nito, kabibig? Parang
ito yung malakas na kakamping noon, pero ngayon, kain suka. Kaya yung ibang kakamping, magagalit sa kanila kasi sa mga malalaking kakamping ng mga leader, nagsimula ang kain suka. Di ba? Sa malaking sa mga malalaking kakamping, nagsimula ang kain suka, mga kabibig. Kaya yung ibang kakamping, parang nasusuka na rin sa ginagawa ng ilang mga kakamping. Sukang-suka na sila at hindi nila alam kung ano ang gagawin sa mga ginagawa ng mga leader ng kain suka gang. Kain suka gang. Ay, Galerky. Ano ba talaga ang nagawa? Ito. Ano ba talaga ang ginawa ni Sharon Cuneta? Oy, si Sharon Cuneta kasi sinabi niya na ito kabibig ha. Meron ako nakikita sa inyo. Mayabang daw si Sharon Cuneta. Sabi ni Jesus si Madaraho. Ito kabibig ha. I-share ko sa inyo ha. Ang komento niya. Pati ang pusa namin sinabing, oo nga mayabang. Ang yabang ni Sharon Cuneta. Wrong choice ni Marcos. Si VP Sara sa pagka-Vice President. Uror. Yawa. Saan mo naman nakuha yan? Di ka ba nanonood noon? Na halos araw-araw doon na nakatira si Bongbong Marcos sa Davao. Pati pamilya niya, nanay niya. Nandoon na sila sa Davao para kumbinsihin lang si Vice President na maging Vice President si Bongbong Marcos pag tumakbo itong pagka-presidente. Realidad yan, Sharon Cuneta. Ano ka ba? Doon ka na lang ba sa pangarap na bituin? O sa balutin mo ako sa iwak? Naguhang katawa-tawa Ay si Sharon. nako, ito naman, si Sharon Cuneta, nagpa-relevant. Nagpa-relevant. Si Kiko dapat ang maging Vice President, tapos sasabihin mo, let's move on. Mag-move on ka na, ikaw ang mag-move on dahil unang-una, ma'am unang-una, hindi man nangarap si Vice President Sara Duterte na maging Vice Presidente o maging Pangulo. Pinilit lang siya ni Bongbong Marcos. Klaradong-klarado kahit saan mo tingnan. Mag-backread ka. Magbasa ka ng mga lumang news para malaman mo. Huwag kang sasalita ng ganyan. Wala ka na sa realidad, nakakahiya. Promise, nakakahiya ka sa mga taong alam kung ano ang nangyari sa pagtakbo ni Bongbong Marcos at ni VP Sara. Correct. Kung nangangarap pa na maging VP si Kiko Pangilinan, yung asawa mo, at nangangarap kang maging First Lady, abay tumakbo kayo. Kalabanin nyo si Sara Duterte. At tingnan natin kung hindi kayo malampaso. Sayang ang Mr. DJ. Sayang ang Mr. DJ. Ano ba naman yan? Sayang ang Mr. DJ. Yon kabibig. Yon ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong komento, mga kabibig? Ano ang iyong reaction hinggil sa sabi ng iba pang babastos ito ni Sharon Cuneta kay VP Sara? Grabe. Iniisip pa ni Shawi na close sila ni Tatay Digong, close sila ni VP Sara, tawag ni Inday sa akin, ate. Tapos ito na nangyari, kabibig. Diba? Talaga super dupalpal. At nung sinabi ni Sharon na parang si BBM, wrong choice ni BBM si Kiko Pangilinan, si Sara, so ang good choice si Kiko. So bali si Lenny din, wrong choice ni Kiko. So nagkamali din pala si Kiko na piliin si Leni Robredo bilang katandem. Yun ba ang pin-point out ni Sharon Cuneta? Sana sila niya, sana nagtandem na lang kayo Kiko at BBM. I'm sure ikaw yung vice presidente ngayon. Sana hindi ka na lang nagtandem kay Leni kasi talo siya eh. So yun ba ang pin-point out ni Sharon Cuneta na mali ang pagpili ni Kiko Pangilinan kay Leni Robredo? Na dapat sana ang pinili ni Kiko si BBM. Na dapat kung si BBM hindi pinili si VP Sara. Si VP Sara hindi naman niya pinili si BBM. Si BBM ang palaging pumunta sa Davao, si Aimee kinokombinse si VP Sara ang tumakbo. Hindi pa nga sure kung
tatakbo ba si VP Sara as president o vice presidente? Pero si BBM, sure na siya na mag-vice presidente kay VP Sara. Pero si VP Sara ang nag-giveaway, si BBM pinatakbong presidente, siya ang vice presidente. So yun ang totoong mangyari, Sharon Cuneta. Huwag kang gawa-gawa ng issue dyan. Kasi yung statement mo, Day, maraming interpretasyon dan at kulang na kulang yung mga impormasyon mo. Di ba? Wag mo nang i-judge daw si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pang-apat na taon na ni Bongbong Marcos, dahil wag mo na nating i-judge. So, hayaan na nating matapos hanggang ang kanyang termino, doon na tayo mag-judge. Pati mga corruption, hindi tayo mag-judge. Tahimik na lang tayo sa corruption. Diba? So, yun ba ang gusto ni Sharon Cuneta na wag mo nang i-judge si BBM. Manalangin tayo na sana maging okay ang kanyang health. Puro na lang tayo panalangin. Tapos ang ginagawa ng mga taong ito na pinapanalangin ng maraming sa mga Pilipino ay nangungurakot. So tama ba yun, Day? Huwag nating i-judge ang mga kurakot. Huwag nating i-judge kung bilyonis na ang kinurakot nila. Okay lang yun. Huwag nating i-judge. Ganon ba kakitid ang utak ni Sharon Cuneta? Ganon na ba ang epekto pag magpapapayat? Kikitid din ang utak. Di ba? Parang ano ba, napaka-unfair naman para sa sabay ng katulad natin na mahihirap. Tapos sabihin tayo ni Sharon Cuneta, huwag nyo na munang i-judge si BBM sa kanyang servisyo, sa kanyang termino, Sharon Cuneta. Huwag naming i-judge ng mga maraming nabahaan, nawala ng buhay, nawala ng pag-asa, nawala ng pangkabuhayan dahil sa mga ghost project na flood control, na super duper proud siya during sa kanyang SONA, pero pasalamat si tayo kay Mother Nature ay nabulgar lahat na kanyang ginagawa. So huwag mo na naming i-judge. Yun ba ang way on how to handle this worst situation sa Pilipinas? Huwag mo nang i-judge si BBM. Dapat manalangin tayo. Ganon. Ay naku, huwag mo na kami ipasok sa maliit mong sa malaki mong bulsa. Kasi hindi mo kaya ang sabay ng Pilipino nagkakaisa. At meron kaming mata, isip at puso na alam namin kung tunay bang serbisyong ibinigay ni BBM or hindi. Or pakitang tao lang. 'Di ba? Trending nga ngayon itong si Yusek Bersamin, Yusek Adrian Bersamin at BBM, may mga text messages wherein tungkol sa mga kickback nila sa flood control. Wag naming i-judge si BBM. Ganun ba, Sharon Cuneta? Dahil lumabas ka sa lungga mo. Mag-inhale, exhale ka. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa Pilipinas para yatang finifilter nyo kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Kasi maybe sa sobrang yaman nyo, wala na kayong pakialam sa mga mahihirap katulad namin. Na dito sa baba kami yung nahihirapan. Kayo parang, basta lang, may show kayo, may pera kayo, nag-enjoy kayo sa mga buhay-buhay mo. Yes, enjoy nyo kasi pinaghirapan mo yan. Pero pag walang mga mamamayang Pilipino, yung mga nasa laylayan kami, na sumusuporta din sa mga artista, wala din kayo dyan. Diba? Yun lang kabibig. Sana, maintindihan din ninyo kung bakit ginajudge namin si BBM. Kasi kami ang totoong nakaranas. Kami yung nahihirapan na maghanap ng trabaho, nabahaan, walang pera, walang bahay. At sikmura namin ang sumisigaw na gutom na kami. Have you tried, Sharon Cuneta, na sumisigaw yung sikmura mo kasi wala kang makain? So wag mo kami sabihin na wag namin i-judge si BBM kasi karapatan namin din ito. Freedom of speech today. Yun lang kabibig ha, ang ating latest lebak-lebak for today. Kaya na lang natin si Sharon na mag-isip na vice presidente ay kanyang asawang natalong pag tumakbong vice presidente. Ganun talaga. Pag hindi mo pa accept ang reality na natalo si Kiko bilang vice presidente, hindi ka talaga mag-move on. Yung trying to, mag-a-adlib ka talaga ng mga bitterness, mga statement mo. Kasi hindi mo talaga nawari at hindi mo talaga matanggap na yung pangarap mo na magiging vice president ng asawa mo ay naglaho ng isang iglap nang dahil nasira ni VP Sara na tinuri mong sister. Plastikada. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.